King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1564. Kumpletong ancestral artifact. Ang limang God Eye deities ay gumagamit ng God Eye fusion art para lumikha ng mas makapangyarihang Heavenly Dao God Eye. Ngunit kahit na ito ay mas malakas, ito ay hindi rin gaanong matatag. Pagkatapos ng lahat, nilikha ito ng limang Diyos sa pamamagitan ng isang sining habang nilikha ng Heaven Lord ang kanyang mata sa pamamagitan ng aktwal na pagsipsip ng enerhiya, kaya ginagawang permanente ang kanyang mata. Lahat ng tao sa radius na 10-10 milyong li ay humanga sa napakalaking kapangyarihang ito. Nagbitak ang langit at lupa habang ang araw at buwan ay nagkagulo. Ang nakapaligid na rehiyon ay ganap na nawasak. Isang kapangyarihang mas dakila pa kaysa sa Heaven Lord. Napailing ang Left Protector. Sa puting barkong pandigma, pinagmasdan ni Liu Qingxin at Yu Chanwo ang malayong labanan. Ito ay bahagi ng kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Dapat ay sapat na ang pakikitungo kay Yu Tianxuo. Tulong ni Yu Chanwo sa sarili. Habang ang dalawang Heavenly Dao God Eyes na ito ay nagpapalabas ng kanilang kapangyarihan, ang Destiny God Eye ni Liu Qingxin ay nagsimulang maglabas ng napakaraming enerhiya ng Destiny, at ang aura nito ay lumalakas at lumalakas. Malinaw na ang dalawang Heavenly Dao God Eyes ay pinasisigla din ang God Eye ni Liu Qingxin. Ngunit gayunpaman, ang paglitaw ng dalawang Heavenly Dao God Eyes ay nagpagulo sa fan universe at sa takbo ng tadhana. Kahit ang Destiny God Eye ay hindi mahuhulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa langit, ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Tuwang-tuwa ang Heaven Lord habang pumipintig ang kanyang Heavenly Dao God Eye. Ang enerhiya na nilikha ng limang Diyos ay lubos na pamilyar sa kanya, at sabik siyang makuha ito. Swallow. Itinulak ng Heaven Lord ang sarili niyang Heavenly Dao God Eye para makuha ang malakas at hindi kilalang enerhiya nitong isa pang Heavenly Dao God Eye. Dahil ito ang unang pagkakataon nilang gumamit ng sining na ito, hindi makontrol ng limang Diyos ang enerhiya. Ginamit ng Heaven Lord ang hindi pamilyar na ito para palakasin ang sarili. Buzz. Kaboom. Kahit na ang dalawang Heavenly Dao energies ay hindi pa nagsasagupaan, ang kanilang pinagsamang presensya ay naglagay na ng anino sa paligid. Sa larangan ng digmaan sa ibaba, ang lahat ay nanginginig sa takot bago ang pinakamataas na enerhiyang ito, ang mga dalubhasang mas mababa ang ranggo ay bumagsak sa lupa bilang pagsunod. Pumunta ka. Utos ng God King Radiant Peak. Masyadong nakakatakot ang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Kung ang isa ay naging masyadong malapit, maaari silang agad na mapatay ng hindi alam kung bakit. Umatras. Sa kabilang panig, inutusan ng Left Detector ang sarili niyang puwersa na umatras. Sa pag-atras ng magkabilang panig, si Zhao Fang ay naiwang mag-isa sa magulong larangan ng digmaan. Tumayo si Zhao Fang, ang kanyang kaliwang mata ay sumasabog sa nakakasilaw na liwanag. Buzz. Ang umiikot na kaliwang mata ay naglabas ng isang panaginip na vortex ng liwanag na naging sanhi ng pagkalat at paglaho ng espasyo sa paligid ni Zhao Fang na parang fog. Sa sandaling ito, ang enerhiyang inilalabas ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging dahilan upang maging si God King Radiant Peak at ang Left Protector ay nanginginig sa takot, hindi nang ahas na lumapit. Brother Fang. Hindi napigilan ni Zhao Yufei ang tumawag. Ang parehong puwersa ay umatras, ngunit si Zhao Fang ay tila walang kamalay-malay at patuloy na nakatayo doon. Huwag mo siyang alalahanin. Ang Ninth God Eye ni Zhao Fang ay malapit na talagang lumitaw. Pagdating ng panahon, baka makasali pa siya sa labanan ng mga Diyos. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni God King Radiant Peak na nagulat. Sa malayo, ang dalawang Heavenly Dao God Eyes ay nasa isang standoff, ang mundo sa kanilang paligid ay gumuho sa isang walang laman. Ang kawalan na ito ay puno pa rin ng kakilakilabot na enerhiya na papatay sa mga ordinaryong God Lord na masyadong malapit. Divine Punishment, ikaw ang kumokontrol habang ang iba sa amin ay tinutulungan ka. Tawag ng Spacetime God. Ang lima sa kanila na sinusubukang kontrolin ang kapangyarihang ito sa parehong oras ay gagawing mas magulo. Mas mainam na ang isang tao ang kumokontrol habang ang iba ay sumusuporta. Hindi nila maaaring payagan ang Heaven Lord na patuloy na kainin ang Heavenly Dao energy. Pumunta sila rito hindi para palakasin ang kapangyarihan ng Heaven Lord, kundi para patayin siya. Sige.
Pumayag naman yung iba. Pagkatapos ng maikling panahon, na-control ng 5 Diyos ang kanilang Heavenly Daw God Eye. Ang bilis kung saan nilamon ng Heaven Lord ang Heavenly Daw energy ay agad na bumagal. Heaven Lord, mamatay ka ngayon. Umungal ang Divine Punishment God. Ang ethereal na mata sa itaas nila ay tila nakatitig sa Heavenly Daw God Eye ng Heaven Lord. Ang kinalabasan ay hindi pa napagpasyahan. Nagdilim ang mukha ng Heaven Lord, isang bakas ng kabaliwan ang lumitaw. Naka-absorb siya ng malaking halaga ng Heavenly Daw energy, at naramdaman niya na mas lumakas ang kanyang Heavenly Daw God Eye. Bagamat nilikha ng 5 God Eye deity ang kanilang Heavenly Daw God Eye, na mas ikinatakot niya, ang Heaven Lord ay nagtitiwala na siya ay mas mahusay sa paggamit ng Heavenly Daw energy. Patayin. Umungal ang Divine Punishment God. Ang madilim at malabong mata ay nagpakawala ng enerhiyang nakakapang-inag ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng Life God, Death God, Space-Time God, Myriad Forms God, at ng Divine Punishment God ay sumulong. Bumantong hininga ang Heaven Lord at pinaandar ang sarili niyang Heavenly Daw God Eye. Boom! Bang! Isang baluktot na liwanag ng pagkawasak ang bumaril, na naglalaman ng kapangyarihang maaaring sirain ang lahat ng batas at prinsipyo. Ang kapangyarihang pinakawalan ng 5 God Eye deities ay mabilis na nabasag. Ang napakalaking kapangyarihan na ito ay isang bagay na natuklasan lamang ng Heaven Lord pagkatapos maglaan ng ilang oras sa pagsasaliksik sa kanyang bagong pinagsamang Heavenly Daw God Eye. Tiwala siya na hindi ito naiintindihan ng 5 God Eye deities. Gaya ng inaasahan, ang 5 God Eye deity ay maaari lamang magpalabas ng kanilang Heavenly Daw God Eye ng malalakas na pag-atake upang harangan ang welga ng Heaven Lord. Boom! Bang! Ang Heavenly Daw God Eye na nabuo ng 5 God Eye deities ay tinamaan ng isang malakas na hampas at umindayog. Isang malaking halaga ng enerhiya ng Heavenly Daw origin ang bumuhos, na naging sanhi ng panginginig ng spatial fabric ng Fan Universe. Swallow. Ang Heaven Lord ay hinigop ng kanyang mata ang enerhiyang ito ng Heavenly Daw. Ang bastos na ito. Napangiwi ang 5 God Eye deities. Bagamat lumikha sila ng sarili nilang enerhiya ng Heavenly Daw, ang kawalan nila ng kasanayan dito ay nagbigay daan sa Heaven Lord na manguna. Ngunit habang hindi sila gaanong bihasa sa paggamit ng Heavenly Daw God Eye, ang 5 God Eyes ay tila mas mahusay. Unti-unti, nasanay ang 5 God Eye deity sa Heavenly Daw God Eye. Tulad ng inaasahan sa mga God Eye, napakabilis nila pagdating sa pag-aaral kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Naging maingat ang Heaven Lord. Mamatay. Ang 5 God Eye deities ay nagpakawala ng kanilang Heavenly Daw God Eye ng isang kulay abu-puting alon ng enerhiya na hamampas pasulong. Ancient Divine Fist. Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang enerhiya ng Ancient Race, at isang kamao ng pinakamataas na enerhiya ang sumugod. Lumingon ang Heavenly Daw God Eye, pinalakas ang Energy Fist sa iba't ibang paraan. Ang ginto at pilak na kamao ay nabalot ng hangin, apoy, at kidlat, at nagsimula itong magningning ng enerhiya ng pagkawasak na tumingin sa buong mundo ng may paghamak. Boom! Bang! Crash! Nagsagupaan ang dalawang enerhiya, nagpapadala ng isang ipinagbabawal na bagyo na tumawid sa mundo. Naglalaban ang dalawang panig sa Chinggling Zone. Ang Chinggling Zone sa sandaling ito ay nahuhulog, at hindi mabilang na mababang star na paksayon ang nalipol sa kalamidad na ito. Ang unos ng enerhiya ay patuloy na lumalabag, na nakakaapekto sa kabuuan ng Ancient Desolate Realm of Gods. Boom! Nagpatuloy ang labanan ng 5 Diyos laban sa Heaven Lord. Sa di kalayuan, sa mga hukbo ng Heaven-defying faction at ng God Eye Alliance, tanging ang mga God Kings ang malabong nakakakita sa nangyayari. Ang iba ay maaari lamang magtago sa likod ng mga defensive barrier. Sa loob ng puting bapor na pandigma. Mabuti. Unti-unti nang nangunguna ang 5 God Eye deity. Si Liu Qingxan, kasama ang kanyang Destiny God Eye, ay malinaw na naaninag ang larangan ng digmaan. Ang Heavenly Daw God Eye na nabuo ng 5 God Eye deities ay tiyak na mas malakas kaysa sa Heaven Lord. Ang Heaven Lord ay nagkaroon lamang ng isang maliit na bentahe sa simula dahil sa kanyang pamilyar sa enerhiya ng Heavenly Daw, ngunit ito ay hindi mahalaga.
Habang ang 5 God Eye ay naging mas mahusay sa kapangyarihang ito, nagsimulang mawala ang Heaven Lord. Boom! Bang! Isang magulong alon ng kulay abong puting enerhiya ang bumasag sa pag-atake ng Heaven Lord at humampes sa kanyang katawan. Halos agad na nabura ang katawan ng Heaven Lord, maliit na bahagi na lang ang natitira. Restore. Itinulak ng Heaven Lord ang kapangyarihan ng Samsara Origin sa mga limitasyon nito, at ang kanyang katawan ay mabilis na naibalik. Ang hamak na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Bumantong hininga ang Divine Punishment God. Kahit na ang Heavenly Daw Energy na nabuo mula sa 5 God Eyes ay hindi kayang pumatay sa Heaven Lord sa ngayon. Bagamat sila ang may kapangyarihan, ang Heaven Lord ay napakahirap patayin. Bukod dito, maaari din nilang maramdaman na ang Heaven Lord ay paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagkakataon na makuha ang kanilang Heavenly Daw Energy. Naunawaan din ng Heaven Lord na ang enerhiya ng kanyang mga kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya umasa siya sa kanyang Ancient God Devil Body at Samsara Immortal Body upang kunin ang kanilang mga pag-atake at sumipsip ng ilang enerhiya ng Heavenly Daw. Kapag siya ay naging sapat na malakas, maaari niyang ibalik ang tubig. Kung kaya niyang lalamunan ang ating Heavenly Daw Energy, maaari ba nating kainin ang kanya? May ideya ang Death God. Ang pinakamalaking kalamangan ng Heaven Lord ay ang kanyang Heavenly Daw God Eye. Kung maa-absorb nila ang enerhiya nito, ano pa ang mayroon ang Heaven Lord? Ang 5 Diyos ay unti-unting naunawaan ang kasanayang ito. Swallow. Ang 5 Diyos ay nagkaroon ng Heavenly Daw God Eye na gumawa ng nakakatakot na paghila. Nasira ang lahat ng iba pang enerhiya sa lugar. Tanging ang enerhiya ng Heavenly Daw ang nakolekta. Kayong mga matandang bastos, masyado nyo akong minamaliit. Agad na pinalaki ng Heaven Lord ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang Heavenly Daw God Eye ay gumagawa ng sarili nitong malakas na paghila. Ang hamak na ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Naalarma ang Divine Punishment God. Ang Heaven Lord, sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang Heavenly Daw Energy, ay pinalakas at mas malakas ang kanyang Heavenly Daw God Eye, ngunit hindi ginamit ng Heaven Lord ang buong lawak ng bagong kapangyarihang ito. Sa halip, nagkunwari siyang mahina, umaasang makakatanggap siya ng mas maraming enerhiya ng Heavenly Daw hanggang sa magkaroon siya ng sapat upang ganap na ibalik ang tubig. Ang pagkaunawang ito ay nagkaroon ng kaguluhan sa isipan ng 5 Diyos. Ang Heaven Lord na ito ay talagang masyadong tuso. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring mahulog sila sa kanyang bitag. Kaboom! Ang 2 Heavenly Daw God Eyes ay sumabog na may hindi magagapi na lakas, pareho silang hinihila sa isa't isa ang Heavenly Daw Energy. Sa paligsahan na ito ng Heavenly Daw Energy, ang Fan Universe ay yumanig. Ang mga zone sa paligid ng Qingling Zone ay nagsimulang magwasak, at tila ang katapusan ng mga araw ay dumating na. Si Zhao Feng ang pinakamalapit sa paligsahan ng kapangyarihan na ito. Sa paglipas ng panahon, ang pananakit sa kanyang kaliwang mata ay nagsimulang maglaho, ngunit hindi pa tapos ang ebolusyon ng God Eye. Sa loob ng God Eye Dimension, isang walang katapusang dagat ng enerhiya ng Dream Origin ang namumuo. Ang enerhiya ng Dream Origin na ito ay lumabas sa kanyang kaliwang mata at ginawa ang kanyang kapaligiran sa isang panaginip na paraiso. Kaya lang ang labanan ng Heavenly Daw God Eyes ay sobrang nakakagulat at nakakatakot kaya walang nakapansin sa phenomenon na ito. Ito ba ang kapangyarihan ng Dream God Eye? Pakiramdam ni Zhao Feng ay nasigla ang kanyang isip. Ang enerhiya ng Dream Origin na ito ay hindi lamang gumagana sa kanyang kaliwang mata, ito ay tumatagos sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay ang kanyang kaliwang mata ay naglalabas ng isang pinakamataas na lakas, ang lakas ng isang Diyos. Parang posible ang lahat. Ngunit ang Dream Energy ay mukhang hindi masyadong maganda para sa opensa. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Siyempre, kahit na walang malakas na nakakasakit na kalikasan, maaari pa rin itong maging lubhang kapaki-pakinabang. Nagtataka ako kung kaya nitong ayusin ang ancestral artifacts. Biglang nagkaroon ng nakakagulat na ideya si Zhao Feng. Ang mga ancestral artifact ay ipinanganak mula sa daw ng universo at ganap na kakaiba. Kung may nawawalang piraso, hindi magiging kumpleto ang isang ancestral artifact. Ngunit walang pakialam si Zhao Feng, at agad siyang pumunta upang subukan.
Na-activate ang kapangyarihan ng realization, na nakatuon sa ideya. Ang enerhiya ng dream origin sa loob ng katawan ni Zhao Feng ay nagsimulang mabilis na maglaho. Samantala, si Heaven Ascendant ay nagsimulang sumikat sa napakarilag na liwanag. Anong nangyayari? Napailing si Heaven Ascendant. Naramdaman nito ang isang enerhiya na parehong napakalakas at sobrang kilalang-kilala na gumagana sa katawan nito. Sa gitna ng pagkabigla at pagkalito nito, biglang naramdaman ni Heaven Ascendant ang kapangyarihan nito na tumalon sa isang bagong antas. Ancestral Artifact. Natigilan si Heaven Ascendant at nabigla. Ito ay bumalik sa pagiging isang kompletong Space Ancestral Artifact. King of Gods, Kabanata 1565. Pseudo Ancestral Eye. Habang nararamdaman ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng perpektong space law, alam niyang nagtagumpay siya. Hindi ako makapaniwala dito. Si Zhao Feng ay medyo nabigla. Nagtataka lang siya kung gagana ito. Alam niyang hindi maganda ang kapangyarihan ng kanyang god ay para sa mga pag-atake. Hindi niya inaasahan na ang pseudo ancestral artifact, na nawawala ang huling piraso nito, ay talagang mabubuo. Sa antas ni Zhao Feng, malamang na nagtagumpay siya sa pagkopya ng fragment ng ancestral artifact kung hawak niya ito, ngunit ang bawat fragment ng ancestral artifact ay iba, at hindi pa nakita ni Zhao Feng ang nawawalang piraso noon. Ngunit gumana pa rin ang kapangyarihan ng realization. Bukod dito, dahil ang god ay ni Zhao Feng ay nasa kalagitnaan ng pag-evolve, naramdaman niya na hindi ito gumastos ng malaki. Anong antas na lang ang naabot ng aking lakas? Natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang sarili na medyo mausisa. Nakita niyang imposibleng malaman kung magagamit niya ang buong lakas ng Dream God Eye. Kung magagawa niya, kung gayon ang Dream God ay kasama ang Space Ancestral Artifact ay magiging sapat na upang gawin siyang isang Diyos. Ngunit patuloy na naramdaman ni Zhao Feng na may kapangyarihan sa kanyang Dream God Eye na hindi niya mailabas. Walang nagmamadali. Mayroon na akong kompletong Ancestral Artifact, kaya intindihin ko muna ang Space Law sa loob nito para maging God King ako. Si Zhao Feng ay hindi nagmamadali. Walang nakapansin sa Heaven Ascendant na lumiliko mula sa isang pseudo-ancestral artifact patungo sa isang ancestral artifact. Ang kanilang atensyon ay ganap na nakatuon sa labanan sa pagitan ng Heavenly Dao God Eyes. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at patuloy na tumayo, ngunit sa totoo lang, ginamit niya ang kanyang Dream God ay para bumuo ng Dream Dimension. Pumasok tuloy ang isip niya sa pangarap na maglinang. Sa kumpletong Space Ancestral Artifact, lubos na nagtitiwala si Zhao Feng sa kanyang kakayahan na dalhin ang kanyang Space Law sa perpektong yugto. At ang isang God King na may God Eye ay isang Diyos. Kapag naging God King si Zhao Feng, magiging God Eye deity na siya. Sa walang hanggan na kawalan, ang Heaven Lord ay nasa isang stalemate pa rin sa 5 God Eyes. Ang Heavenly Dao God Eye sa gitna ng noo ng Heaven Lord ay nakatitig sa Heavenly Dao God Eye sa itaas ng 5 God. Ang Heavenly Dao energies ng 2 God Eyes na ito ay mahigpit na nagsasalpukan at nilalamon ang isa't isa. Bagamat walang malaking sagupaan ng mga enerhiya, ang espasyo sa pagitan ng 2 Heavenly Dao God Eyes ay isang ipinagbabawal na zona. Ang anumang enerhiya maliban sa enerhiya ng Heavenly Dao ay hindi maaaring umiral sa rehiyong ito, at kung may pumasok na God King, agad silang magiging alabok. Ang kapangyarihan ng 2 Heavenly Dao God Eyes ay higit pa sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakialam ang Bright Sun Go, Celestial Sword God, at Sikong Dao sa labanang ito ng Heavenly Dao God Eyes. Nagkaroon din ng isa pang kadahilanan. Lumilitaw na ang God Eye deities ang may kapangyarihan. Kung hindi nilalamon ng hamak na ito ang ating Heavenly Dao na enerhiya at iniipon ito, natalo na siya. Ang Divine Punishment God ay medyo nagalit. Siyempre, ang Heaven Lord ay nakakalamon lamang ng enerhiya ng Heavenly Dao dahil ginamit nila ang Heavenly Dao God ay sa unang pagkakataon at hindi sila bihasa sa pagpapatakbo nito. Kung ginamit nila ang hakbang na ito mula sa simula, ang Heaven Lord ay natapos na. Kailangan ba talagang matakot tayong 5 sa kanya? Malamig na bamulong ang Death God. Sa 8 Great God Eyes, ang Heaven Lord ang pinakaayaw niya. Parehong namatay sina Samsara at Destruction sa lalaking ito. Sa pamamagitan ng Heavenly Dao God Eye na ito na nabuo mula sa kanilang 5 lakas, sigurado silang mananalo.
Nag-aalala ako na hindi ito ganoon ka-simple. Ang Life God ay nag-aalala. Ang katotohanan na kayang labanan ng Heaven Lord silang lima ay ang pinakamagandang patunay nito. Ang Heaven Lord ay patuloy na nagtataglay ng isang uri ng lihim. At ngayon, biglang napagtanto ng Life God na nagsimulang magbago ang aura ng Heaven Lord. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang orihinal na katawan ng Heavenly Dao Ancestral Eye ay ang Ancient God Devil Body. Tinawag itong Ancient Ancestral God. Kaya, ang bloodline ng Ancient Race at ang Heavenly Dao God Eye ay maaaring palakasin ang isa't isa sa isang tiyak na lawak. Ang Heaven Lord ay biglang nagbigay ng nakakatakot na ngiti. Ganun ba? Bahagyang nagulat ang mga God Eye deities nang marinig ito. Sa kanilang isipan, ang may hawak ng Heavenly Dao Ancestral Eye ay magiging isang hindi magagapi na pag-iral, kaya magiging normal lang kung mayroon din silang Ancient God Devil Body. Sinagot din ng mga salita ng Heaven Lord ang isa sa kanilang mga tanong, na sinasabi sa kanila kung bakit sapat na ang lakas ng Heaven Lord's Ancient God Devil Body para talunin ang isang God Eye sa sarili nitong. Ngunit nang isipin nilang lahat na ang Heaven Lord ay sadyang nagyayabang, nagbago ang Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord. Ang 8 magkakaibang kulay na mga mata ay nagsimulang magtipon sa paligid ng gitna, at ang langit na Dao God Eye ay nagsimulang maglabas ng mas dalisay na enerhiya, isa na naghari bilang Diyos sa buong mundo. Nagbago din ang mga ilusyon ng God Eye sa likod ng Heaven Lord, naging malabo at nanlalabo habang ang mata sa gitna ay naging mas malinaw. Ang kulay abu-puti at malabo na mata na iyon ay may maraming malabong inscription sa loob nito na lumipat ayon sa ilang mahiwagang tuntunin. Sa pagsulyap sa mata na ito, mararamdaman ng isang tao na maliit at hindi gaanong mahalaga, ang malamig, walang emosyon, at nakakatakot na enerhiya na nagpaparamdam sa sino man na maliit at walang magawa. Ha ha ha. Nagsimulang tumawa ang Heaven Lord, ang kanyang noo ay pumutok na may pinakamataas na enerhiya ng Heavenly Dao na yumanig sa kalangitan. Anong nangyayari? Ang Divine Punishment God, na alarma, ay inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa pagkontrol sa Heavenly Dao God ay sa itaas niya. Bakit biglang lumakas ang mata niya? Unti-unti na tayong nawawalan ng lakas. Nagulat din ang ibang mga God Eye deities. Ang Heavenly Dao na enerhiya ng Heaven Lord ay lumalakas, at unti-unti niyang sinisimulan ang paglamon ng higit at higit pa sa kanilang enerhiya. Sa puting barkong pandigma, napangiwi sina Liu Qingxin at Yu Chanwo at nagsimulang mataranta. Ang Heavenly Dao God Eye na nabuo ng 5 God Eye deity ay hindi lamang nagpalakas sa Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord, pinasigla din nito ang ebolusyon at pagsasanib nito. Nanlaki ang mga mata ni Liu Qingxin. Maaaring palakasin ng God Eyes ang kapangyarihan ng bawat isa, at ang parehong prinsipyo ay inilapat sa Heavenly Dao God Eye. Kahit na ang Heavenly Dao God Eye ng 5 gods ay mas malakas, ang Heavenly Dao God Eye ng Heavenly Dao God Eye ay mas kumpleto at mas nagbago. Ang pagpapasigla ay nagpatuloy sa pagsasanib nito. Nahigitin na ng mata na ito ang domain ng God Eyes. Hindi magiging sobra-sobra kung tawagin itong Pseudo-Ancestral Eye. Si Yu Chanwo ay mukhang kalmado, ngunit sa loob, nagsimula na siyang magpanik. Hindi lang siya. Ang iba pang nanonood sa labanan, tulad ng God King Radiant Peak, God King Heaven Dragon, at God King Charflame, ay naging galit na galit. Ang labanang ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga nangungunang eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang labanang ito ay isa na magpapasya sa kapalaran ng kaharian. Hindi tayo matatalo. Ang Divine Punishment God ay sumigaw. Bilang isang God Eye, hindi niya mapahihintulutan ang kanyang sarili na matalo sa isang taong nakakuha ng mga mata ng iba at pinagsama sila sa isang Heavenly Dao God Eye. Ngunit sa sandaling ito, hindi na nararapat na tawagin ang mata ng Heaven Lord na isang Heavenly Dao God Eye. Masyadong malakas ang mata sa gitna ng kanyang noo. Hindi kayang ikumpara ni God Eyes. Tunay na mas mabuting tawagin itong Pseudo-Ancestral Eye. 5 tayo. Paano tayo matatalo? Ang iba pang mga God Eye deity ay nagalit din, at inilagay nila ang lahat ng kanilang lakas at atensyon sa pagtulak sa kanilang mga God Eyes sa kanilang mga limitasyon. Hahahe, ibigay mo na lang. Nahirapan ang Heaven Lord na itago ang kanyang kagalakan. Ang ebolusyon ng Heavenly Dao God Eye ay nagpahintulot sa kanya na baligtarin ang hindi magandang sitwasyon. Kaboom!
Isang alon ng mahiwaga at malabo na liwanag ang lumabas mula sa kanyang noo. Saan man ito pumunta, ikinalat at pinapatay nito ang lahat ng iba pang uri ng enerhiya. Nang maabot nito ang mata sa itaas ng limang Diyos, gumawa ito ng napakalaking suntok. Naramdaman ng limang Diyos ang kanilang mga ulo na parang tinamaan ng martilyo. Ngunit ang limang God ay deities ay hindi ganoon kadaling harapin. Ang Heaven Lord ay hindi masyadong makapangyarihan na maaari niyang direktang talunin sila. Ang boses ni Liu Qingxin ay umalangaw-ngaw sa kanilang isipan. Tayo ay mga God ay, kaya mas mabilis nating nauunawaan ang kapangyarihan ng Heavenly Tao God ay kaysa sa Heaven Lord. Dahil ang Heaven Lord's God ay maaaring mag-evolve, gayon din ang atin. Agad na binago ng mga salitang ito ang mood ng limang God ay deities, at ang kanilang mga mata ay nagniningning ng may determinasyon. Kasabay nito, pinadalhan ni Liu Qingxin ang kanyang Destiny Origin Energy na nagdrift palabas ng White Warship. Ang Destiny God ay ni Liu Qingxin ay hindi pa ganap na nagising noon, kaya hindi siya sumali sa God Eye Fusion Art, ngunit pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagpapasigla ng dalawang Heavenly Tao God Eyes, nagamit na niya ang buong kapangyarihan ng Destiny God Eye. Buzz. Ang malabong puting Destiny Origin Energy ay lumutang sa tabi ng Heavenly Tao God Eye sa itaas ng limang Diyos. Dahil hindi ito direktang pagsasanib, hindi nang ahas si Liu Qingxin na makihalubilo sa iba ang kanyang Destiny Origin Energy. Ito ay posibleng humantong sa eksaktong kabaligtaran na epekto. Ngunit maaaring gamitin ng limang Diyos ang Heavenly Tao God ay para kainin ang kanyang Destiny Origin Energy. Naunawaan ng limang Diyos ang layunin ni Liu Qingxin at nagsimulang tumuon sa paglamon sa enerhiya ng Destiny Origin. Huwag mo nang isipin iyon. Nanlamig ang mukha ng Heaven Lord. Hindi niya akalain na matatalo siya sa 6 na God Eye, ngunit walang ganap, at hindi niya pinahihintulutan ang anumang kadahilanan na maaaring humantong sa kanyang pagkatalo. Swish! Isang gray-white light ang bumaril mula sa pseudo-ancestral eye, lumalampas sa espasyo upang lumitaw mula sa kabilang panig. Mawala. Ang Divine Punishment God ay sumigaw. Ang kanilang Heavenly Tao God ay nagpakawala ng isang enerhiya na maaaring sirain ang lahat ng mga batas at prinsipyo, at ito ay sumalungat sa kulay abo-puting liwanag. Ang Bright Sun God, Celestial Sword God, at Sikong daw ay kumilos din, gamit ang kanilang pinakamalakas na galaw para pigilan ang Heaven Lord. Ang apoy, mga espada, at mga kamao ng enerhiya ay bumaril pasulong. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bagamat makapangyarihan ang pseudo-ancestral eye, ang Heavenly Tao God ay na kinakaharap nito ay nabuo mula sa 5 God Eye deities, kaya sapat itong malakas para kumuha ng 1 o 2 suntok. Kasabay nito, ang malabong balita to ng Heavenly Tao God ay nakatuon sa enerhiya ng Destiny Origin at nagsimulang sumipsip nito. Ang napakalaking Heavenly Tao God ay nagsimulang mag-buzz at huni, ang fog sa paligid nito ay nagsimulang mag-radiate ng kakaibang divine light. Lalong lumakas. Nanlalabo ang mga mata ng Heaven Lord. Ang pakikipaglaban sa napakaraming God Eye deities ng sabay-sabay ay talagang hindi madali. Mahirap para sa kanila na talunin siya, ngunit para sa kanya upang talunin sila. Buzz. Ang malabong mata sa loob ng madilim na ulap ay naging mas malinaw, ang kulay abo-puting balintati nito ay nagsimulang magpakita ng hindi mabilang na maliliit na inscription. Nagpakita ito ng malamig at walang emosyong aura, isang aura na hindi tinatablan ng lahat ng enerhiya at pinilit ang lahat na sumuko. Naramdaman ng 5 God Eye deity ang pagkakaiba ng enerhiya na ito, na ang lakas nito ay tumaas sa isang bagong antas. Ang Bright Sun God at ang 2 pang Diyos ay maaari lamang umatras at panoorin ang labanan mula sa malayo. At habang naglilinang pa rin si Zhao Feng sa kanyang panaginip, binibigyang pansin din niya ang pagbabago sa labanan. Nakakatakot. Iniisip ko kung makakasali ba talaga ako sa labanan kahit na naging Diyos na ako. Si Zhao Feng ay natigilan, ngunit ang kanyang mga labi ay kumarba sa isang ngiti. Dahil mas malakas ang kanyang Dream God Eye, tumaas din ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa. Naging maayos ang lahat, at malapit na siya sa perpektong yugto ng kanyang space law. King of Gods, Kabanata 1566. Isang plano na makapagpapaikot ng mesa. Anong malakas na enerhiya?
Habang naramdaman ng Divine Punishment God ang kapangyarihan ng kanilang pseudo-ancestral eye, naramdaman niyang kaya niya ang anuman at lahat. Sa kabutihang palad, ang Divine Punishment God ay may prangka at matuwid na personalidad, at nahaharap siya sa isang malakas na kalaban. Kung hindi, kahit ang isang tulad niya ay naimpluwensyahan ng kapangyarihang ito. Naramdaman din ng iba pang apat na Diyos ang kapangyarihang ito. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang totoong Heavenly Daw Ancestral Eye. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa pagtataka. Ngunit sa ngayon, ang pag-aalis ng kanilang kaaway ang pinakamahalagang bagay. Ang Heaven Lord ay masyadong tuso. Kahit na sila ang nangunguna, hindi nila mapabayaan ang kanilang pagbabantay. Patayin. Sigaw ng Divine Punishment God habang hawak niya ang kapangyarihan ng kanilang pseudo-ancestral eye. Ang hindi kapanipaniwalang enerhiya ay lumitaw mula sa madilim at malabo na mata, at ang mata mismo ay nagsimulang magbago, nagiging mas kahanga-hanga, misteryoso, at hindi maabot. Ito ay tulad ng Diyos ng mundo, ang mismong presensya nito ay nagbibigay inspirasyon sa paggalang at pagkamangha. Boom! Whoosh! Ang mata ay lumakas, at ang kulay abu-puting enerhiya ay namuo sa paligid nito. Isang napakalaking kulay abu-puting figure ang nagsimulang mabuo sa nakapalibot na kawalan, na naglalabas ng walang limitasyong kamahalan. Iniabot ng figurang ito ang isang kamay, at biglang tumawid ang kamay sa espasyo para bumaba sa ulo ng Heaven Lord. Kaboom! Ang espasyo ay gumuho habang ang lahat ng enerhiya ay nawala. Ang kamay na ito ay kamay ng langit. Ang bawat uka dito ay parang batas o tuntunin na makapagpapasya sa lahat, na nag-aalis ng kagustuhang lumaban. Ang mga God King na nakatingin sa labanang ito mula sa malayo ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga binti at pagnanais na lumuhad. Ako ang tunay na tagapagmana ng Heavenly Daw Ancestral Eye. Ang mukha ng Heaven Lord ay naging mabangis, ang kanyang tatlong mata ay kumikinang sa walang takot at masamang liwanag. Boom! Bang! Isang malakas na enerhiya ng Heavenly Daw ang lumabas mula sa mata ng Heaven Lord. Tulad ng lava na nagbubuga mula sa isang bulkan, ang enerhiya ay bumagsak sa ethereal na kamay. Nagsagupaan ang dalawang supreme energy. Kaboom! Basag! Ang espasyo sa paligid ng impact ay gumuho at nabasag. Sa huli, hindi maihahambing ang iyong kapangyarihan sa anim na God Eye. Ang Divine Punishment God ay mahinahon at marangal habang malamig siyang nagsasalita. Masyadong maaga pa para magdesisyon ng kahit ano. Nagpakita ang Heaven Lord ng nakakabaliw na ngiti. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumaki, ang kanyang ancient race bloodline ay lumalakas at lumalakas. Kasabay nito, ang magulong enerhiya ng Heavenly Daw na nagmumula sa kanyang mata ay unti-unting natipon sa isang napakalaking braso. Boom! Bang! Magkadikit ang dalawang kamay na may kakilakilabot na pagsabog. Ano? Ang bastos na ito. Nagulat ang Death God. Bilang God Eyes, mas naiintindihan nila ang mas mataas na antas ng kapangyarihang ito, ngunit ang Heaven Lord ay mayroon ding makapangyarihang kakayahan sa pag-aaral. Marahil ay dahil ito sa dugo ng Heaven's Legacy race niya. Siya rin ay may higit na hangarin at pasya para sa tagumpay. Walang makakatalo sa akin. Ang kapangyarihan ng gitnang mata ng Heaven Lord ay lumalakas, at ang kanyang katawan ay palaki ng palaki, tulad ng isang God Devil na umuusbong mula sa orihinal na kaguluhan ng paglikha. Bilisan mo at patayin mo siya. Ang anim na God Eyes ay labis na natakot sa Heaven Lord. Ang Divine Punishment God ay muling nagpakawala ng pseudo-ancestral eye ng isang malakas na pag-atake. Ang kulay abu-puting kamay ay naging mas malaki at mas malaki habang ang kapangyarihan nito ay tumaas. Boom! Bang! Ang enerhiya ng Heavenly Daw na nakalap ng Heaven Lord ay nabura ng napakalaking kamay na ito. Paatras na bumaril ang Heaven Lord habang sinuntok niya ang mga God Eye deities. Ipagtanggol. Ang Divine Punishment God ay nagtipon ng enerhiya ng Heavenly Daw. Sa kanyang kanan, nabuo ang isang kulay abu-puting pader at hinati ang bahaging ito ng mundo mula sa iba. Boom! Bang! Ang pinakamataas na pag-atake ng bloodline ng ancient race ay bumagsak sa dingding at bumagsak na parang gawa sa tofu. Dito na nagtatapos ang laban na ito. Ang Divine Punishment God ay tumitig sa Heaven Lord.
Ang 5 God Eye deities ay nagsimulang dahan-daang kumilos, nagpakawala ng malalakas na pag-atake habang papalapit sila sa Heaven Lord. Bagamat lumalakas ang Heaven Lord, nahirapan pa rin siyang madaig ang 6 God Eye deities. Boom! Bang! Crash! Sa isang napakalaking pagsabog, lumipad pabalik ang Heaven Lord ng libu-libong li. Ang kanyang gatay-gatay na katawan ay mabilis na naibalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Samsara God. Itong mga matandang bastos. Medyo namumutla ang mukha niya. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng 6 God Eye deities. Kahit na ang pagtakas ay magiging mahirap. Biglang may kakaibang pulso ng enerhiya mula sa malayo ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Boom! Ang katawan ni Zhao Feng ay naglabas ng malakas na enerhiya ng isang perpektong batas, at ang kanyang kaliwang mata ay dahan-dahang pumihit, naglalabas ng walang hangganang sinag ng panaginip na liwanag. Ang kanyang lakas ay unti-unting tumataas, na naging sanhi ng lahat ng mga God Kings na nanunood mula sa malayo ay nanginginig sa pagkabigla. Naging God King na ba siya? Natuwa si God King Radiant Peak. Kahanga-hanga. Si Brother Feng ang may 9th God Eye. Kung maaari siyang sumali sa labanan. Si Zhao Yufei ay labis na nasa sabik. Ang 6 God Eye deities at ang mga miyembro ng Sage Faction ay napatingin din kay Zhao Feng. Sa simula, ang isang taong nagiging Diyos ay yumanig sa buong kaharian, at walang sino man ang magwawalang bahala sa gayong kaganapan. Gayunpaman, ang 6 God Eye deities at ang Heaven Lord ay nasanay na sa kapangyarihan ng kanilang pseudo-ancestral eyes. Para sa kanila, ang kapangyarihan ng isang Diyos ay hindi na dapat ipagtaka pa at maaari pang ilarawan na mahina. Ang katayuan lamang ni Zhao Feng bilang isang God ay ang nakakuha ng kaunting atensyon sa kanila. Sige. Biglang tumayo si Zhao Feng at pinagmasdan ang 6 God Eye deities at ang Heaven Lord. Sa wakas siya ay naging isang God King at sa gayon ay isang God Eye deity. Swish! Kumikislap ang kanyang katawan nang magsimula siyang lumapit sa larangan ng digmaan ng God Eye. Ang enerhiya ng Heavenly daw ay napakalakas. Habang papalapit siya sa mga God Eye deities, naramdaman ni Zhao Feng ang hindi nakikitang pagsupil sa enerhiya ng Heavenly daw. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang perpektong space law ay lubhang hamina at ang kanyang primal chaos at tribulation lightning energies ay hindi magagamit sa kanilang buong lawak. Si Zhao Feng ay orihinal na nagpaplano na sumali sa labanan ng Diyos, ngunit ang sensasyong ito ay nagpapahina sa kanyang mga plano. Ngunit habang papalapit siya sa pseudo-ancestral eyes, mas naging nasa sabik ang Dream God Eye niya. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Feng at tinakpan ang sarili sa enerhiya ng Dream Origin. Kaagad na napansin ni Zhao Feng na ang kanyang Dream Origin energy ay nagkansela ng enerhiya ng Heavenly daw, at ang pagsupil na kanyang naramdaman ay unti-unting naglaho. Nagulat dito ang 5 God Eye deities. Sa hindi malamang dahilan, tumibok ang kanilang puso sa takot. Ang batang ito. Naging malungkot ang ekspresyon ng Heaven Lord. Sa kanyang isip, tiyak na wala si Zhao Feng sa parehong grupo ng 8 Great God Eyes. Ito ay dahil ang Heavenly daw Ancestral Eye ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng origin energies ng 8 Great God Eyes. Kailangan lang niyang sakupin ang 8 origins para pagsamahin ang Heavenly daw Ancestral Eye. Hindi kailangan ang 9th God Eye. Kaya, pagkatapos likhain ang Heavenly daw God Eye, ang Heaven Lord ay tumigil sa pag-target sa 9th God Eye. Walang 9th God Eye, kaya ang mata niya. Natitiyak ng Heaven Lord na mayroon lamang 8 Great God Eyes. Kahit na ang mga alamat ng 9th God Eye ay umiral, naniniwala siya na ang mga alamat ay hindi totoo. Ngunit ano ang mata ni Zhao Feng noon? Isang peke. Zhao Feng, makipagtulungan sa 3 pang Diyos para guluhin ang Heaven Lord. Ang Divine Punishment God ay sumigaw. Sa kanyang pananaw, hindi kailangan ang paglahok ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, sila ang may matatag na kapangyarihan ngayon. Bukod dito, ang kapangyarihan ng isang Diyos ay tila mahina kumpara sa kapangyarihan ng pseudo-ancestral eye. Kaya, nagpasya siyang makipagtulungan si Zhao Feng sa iba pang 3 Diyos. Ang 4 na Diyos na magkasama ay malamang na magkaroon ng ilang epekto laban sa kasalukuyang Heaven Lord. Sige. Si Zhao Feng ay sumama sa iba pang 3 Diyos at nagsimulang guluhin at sugpuin ang Heaven Lord.
Napakahirap saktan ang Heaven Lord, ngunit ang pag-abala sa kanyang mga aksyon ay posible. Boom! Bang! Habang nagsimulang kumilos ang grupo ni Zhao Feng, sinimulan ng mga God Eye deities ang kanilang pag-atake. Ang nakakatakot na enerhiya na kanilang pinakawalan ay nagpang-inag sa mga puso ni Zhao Feng at ng iba pang tatlong Diyos sa takot. Space-Time Barrier. Celestial Mote Sword. Ginamit ni Zhao Feng at ng iba pa ang kanilang pinakamalakas na kakayahan para guluhin at hadlangan ang Heaven Lord. Ikaw. Ang Heaven Lord, ang kanyang mukha ay mapatla at malungkot, ay pinagmasdan ang kanyang paligid. Nasa likurang paa siya, at nang humarap sa makapangyarihang pseudo-ancestral eye na ito, wala man lang siyang pag-asang tumakbo. Pero hindi pa rin siya sumuko. Sa mapanganib na sandali na ito, ang kanyang isip ay umiikot habang sinusubukang maghanap ng isang plano na makakapagpabago ng mga talahanayan. Biglang, ang Heaven Lord ay nagkaroon ng kislap ng pananaw. Isang clue ang biglang lumitaw sa kanyang alaala. Noong una ay hindi niya pinansin ang clue na ito, ngunit ngayon na naisip niya ito ay isang kritikal na piraso ng impormasyon. Boom! Bang! Crash! Sa sandaling ito, ang Heavenly Dao energy na nabuo mula sa kapangyarihan ng 6 na God Eye deities ay lumapit. Hindi makalaban dito, ang Heaven Lord ay umatras ng paulit-ulit. Ang grupo ni Zhao Feng ay nagpatuloy sa paglansad ng mga pag-atake mula sa isang matinding distansya upang guluhin ang Heaven Lord. Pupusta ako. Malungkot at baliw ang mukha ng Heaven Lord. Hayaan mo akong ilantad ang tunay mong mukha. Sigaw ng Heaven Lord habang sinisingil niya si Zhao Feng. O hindi. Namutla si Zhao Feng. Ang Heaven Lord na biglang nakatitig sa kanya ay isang nakakainis na sensasyon. Ang tatlo pang Diyos ay namutla at umatras. Alam nila na ang Heaven Lord ay makapangyarihan, kaya't napakalayo nila. Bilang karagdagan, naniniwala sila na dahil ang target ng Heaven Lord ay ang 8 Great God Eyes, hindi niya sila sasalakayin. Si Zhao Feng ay sumama sa iba pang tatlong Diyos sa pag-atres. Sa kanyang perpektong space law, si Zhao Feng ay agad na nakatakas ng 1,000,000 li. Ang 6 na God Eye deities ay kumilos para pigilan ang Heaven Lord. Boom! Ang ethereal figure na nakasabit sa itaas ng pseudo-ancestral eye ay iniwas ang braso nito, at isang napakalaking braso ang agad na pumwesto sa paraan ng Heaven Lord. Break! Ang Heaven Lord ay umungal, ibinaling ang kanyang gitnang mata at nagpakawala ng isang galit na kapangyarihan. Hindi maganda. Sinusunog niya ang kanyang Heavenly Dao origin. Naalarma ang 6 na Diyos. Bagamat itinulak nila ang Heaven Lord sa desperadong kagipitan, hindi kailanman sinunog ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Dao origin. Boom! Bang! Crash! Agad na naputol ang napakalaking braso, at isang puting damit na figure ang lumipad dito. Shift. Nakatuon ang gitnang mata ng Heaven Lord sa ilang butil ng alikabok 1,000,000 li ang layo. Biglang lumitaw ang Heaven Lord kung nasaan ang mga butil ng alikabok na iyon habang ang mga butil ng alikabok ay lumitaw kung nasaan ang Heaven Lord. Tahimik na nagpalit ng pwesto ang dalawa. Ang Heaven Lord ay napakalapit na ngayon kay Zhao Feng. Tumakbo. Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang perpektong space law at ang kanyang ancestral artifact at naging blur. Mamatay. Ang Heaven Lord ay sumuntok gamit ang magkabilang kamao, kahit na ginamit ang kanyang Heavenly Dao God ay upang palakasin ang lakas ng kanyang mga pag-atake sa bloodline ng ancient race. Ang mga ordinaryong Diyos ay walang magawa laban sa Heaven Lord sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Thump thump. Thump thump. Ang kapangyarihan ng bloodline ng ancient race, ang Heavenly Dao energy, at ang hindi pa nagagawang panganib ay nagdulot ng baliw na tibok ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ang pananakit ng saksak na halos mawalan ng malay. Whoosh! Ilang sandali pa, ang enerhiya ng Dream Origin ay umungol mula sa kanyang kaliwang mata, pumulupot kay Zhao Feng na parang naghahanda na iligtas siya.